Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Naging busy ang Cleveland Cavaliers ngayong trade deadline. Nakuha nga nila ang World Cup MVP Dennis Schroeder at ang former league MVP James Harden. Andyan din ang complementary piece Keon Ellis na solid 3-and-D guard. Dahil nga sa pag-trade nila kay DeAndre Hunter ay nagkaroon sila ng 50 million na cap space na pwede nilang magamit sa free agency next off-season. At sino nga bang free agent sa off-season? Walang iba kundi ang kanilang hometown hero LeBron James na nagdala ng championship sa franchise na ito. Hindi sikreto na inaasahan na ng mga analyst ang pagtatapos ng oras ni LeBron sa Lakers ngayong season. Wala na nga siyang kontrata dito. Pahayag nga ng mga analyst ay obvious choice nga daw ang Cleveland Cavaliers bilang ang next destination ni LeBron. At ngayon pa lang ay nagsisimula na nga daw si Donovan Mitchell at James Harden sa pag-recruit kay LeBron James. Imagine a starting five of James Harden, Donovan Mitchell, LeBron James, Evan Mobley at Jarrett Allen. At nasa bench din nga sila Jalen Tyson, Sam Merrill, Dennis Schroeder, Larry Nance Jr., Thomas Bryant at Keon Ellis. Solid lineup na nga yan mga kaibigan. Medyo questionable lamang ang perimeter defense si Harden, Mitchell at LeBron, subalit at least may Twin Towers nga na nakaabang sa pinta kung maiwan man sila ng opensa. Ganun pa man, what a way to finish a career nga kung sakali man na sa Cavs maglalaro si LeBron ng kanyang final NBA season kung saan nga nagsimula ay doon din magtatapos. Subalit hindi nga inaasahan na magbibigay pa ang Cavs ng 40 o 50 million na sahod kay LeBron. So kailangan din nga na mag-take ng pay cut ng 4-time MVP sa kanyang huling taon sa liga kung sakali. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay dapat pa na bumalik si LeBron sa Cleveland para sa kanyang huling taon sa NBA? Habang si Cooper Flagg naman ay muling nagpakita ng impresibong performance. Nagtala ito ng 32 points, 6 rebounds, 4 assists, 2 steals and 3 blocks on more than 50% shooting sa field. Ito na ang ika-4 na sunod na game kung saan gumagawa siya ng higit pa sa 30 points. Ganun pa man ay natanggap na nga ng Dallas Mavericks ang kanilang ika-6 na sunod na talo. Tinalo pa rin nga sila ng San Antonio Spurs sa score ng 135-123. 29 points, 11 rebounds, 6 assists, 2 steals and 3 blocks si Wemby on 60% shooting sa field. 19 points si Harrison Barnes, 18 points, 7 rebounds, 6 assists and 3 steals in 21 minutes si Stephen Castle. 17 points, 7 assists din si De'Aaron Fox, 14 points, 7 rebounds si Julian Champagnie, 12.6 rebounds si Keldon Johnson at 12.7 rebounds din si Devin Vassell. Napakagandang balance scoring nga yan mga kaibigan. Habang nakuha naman ng Charlotte Hornets ang kanilang ika-8 sunod na panalo matapos sa talunin ng malakas sa team ng Houston Rockets sa score na 109-99. 24 points si Concanupel, 20 points, 6 rebounds si LaMelo Ball, 18.6 rebounds si Miles Bridges at 14 points si Josh Green. Habang sa Rockets naman ay 31 points si KD at 17 points din si Jabari Smith Jr. Subalit 8 points lang nga si Amen Thompson at 7 points naman si Alperen Sengun.